Lumabas tayo sabay-sabay. Isigaw natin na Marcos, bumaba ka na. Huwag ka nang magpatigas dahil hindi mo kaya magserbisyo sa ating bansang Pilipinas. Hindi mo kaya dalhin eh. Ang nagdadala ngayon, ang asawa mo na si Lisa, na kapwa mong pangat, kapwa mong mga malatuma sa anak. Wala kami magagawa. Kawawa kami mga mamamayang Pilipino, lalo na kami mahirap. Umalis ka na ng mapayapa at huwag mo nang hintayin, nakalan ka rin ka namin palabas ng Malacanang at muli ka naming itapon sa ibang bansa. Kasama ako nung araw, nung magpapalaya sa tatay mo. Pero ano na nung balik ako sa Marcos, dahil ang sabi mo, bago mag-eleksyon, lilinisin mo ang pangalan nyo. Pero humigit pa. Humigit pang ginawa mo. Hinapoy mo kami mga sa kasalukuyan. Naghihirap, patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga Sir, anong masabi mo dito sa kaganapan sa may liwasang Bonifacio? Ang masasabi ko lang dito sa kasalukuyan, itong nagaganang bayan dito na rally. Ito ay para sa pagkakaisa ng ating bansa, para sa pagkakaisa ng mamamayang Pilipino tungo sa kaunlaran ng ating bansang Pilipinas. Na sa kasalukuyan, naghihikahos at naghihirap sa pamamagitan ng kasalukuyang administrasyon na si Bongbong Marcos. Unang-una, hindi niya kayang kampanan ang mga nagaganap ngayon sa kasalukuyan at tayo sinasadlak tayo sa gira. Hindi naman tama yung gano'n. At saka ang pag-iisip ni Bongbong Marcos, wala na sa sarili yan kasi bangag yan positive yan Positive yan, bangag, dinala pa nga sa St. Luke's. At yan nakasakay sa Saper. Totoo yan. Ngayon, dinala sa St. Luke's, nung nakaraang gabi, nandyan mismo sa social media yan. At kagabi naman daw, dinala uli sa St. Luke's. So ibig sabihin sir, na ano mo to, nababalita mo mismo to? Oo, positive Positive. Yung Saper na sinakyan niya, isa lang ang sumasakay doon, presidente. Yun ang bumaba doon sa rooftop ng St. Luke's. Saan mo sir na nakuha or nabalitaan yung mga gantong mga kumbaga yung sinasabi mo ngayon dito? In-interview mismo si Amy Marcos. Nagsalita mismo si Amy Marcos na parang dumugo daw yata ang ilong ni presidente. Yan. Hindi lang natin alam kung saan dumugo, kung sa kababatak ng cocaine o Shabu, di ba? Mahirap natin tumbukin siya, di ba? Pero wala nang iba yun. Hindi naman po pwede siyang duguin dahil sa sipon. Di ba? So, doon na yun. Kaya dinala siguro ng ospital, shutdown siya. Sobra ang pagkabangag. Ibig sabihin sir, kung ganun ang balita na nangyari sa kanya, delikado yung bansa natin. Delikado, tagilid. Kaya nga tayo isinusubo sa gira ngayon Ito dapat hindi pwede maghimasok ang Amerika dito sa Pilipinas Unang-una, udyok yan Udyok yan, yung bansang Amerika. Udyok yan. Kaya hindi dapat manghimasok yan dahil buras na napikon ng China sa atin. Sino ang magiging kawawa? Tayong mamamayang Pilipino dito mismo sa sarili nating bansa dahil sila, ano't anumang oras, magliliparan na yan. Ang matitira tayo, nakahanda ba tayo? Wala. Ang kawawa tayong mga Pilipino na mahihirap na isinadlak niya sa katarantaduhan, sa kambagagan niya, sa kanyang administrasyon. Kaya kinakailangan dapat umalis na siya Mismo, umalis na siya. Bumaba na siya ng matiwasay sa Malacanang at huwag niya nang hintayin na kalat rin siya ng mamamayang Pilipino palabas ng Malacanang at muli silang itapon sa ibang bansa. Dahil once na nagmatigas sila, magkakaroon tayo ng ito nakikita ko pagka yan nagkaroon ng people's power sa EDSA, magkakaroon tayo ng kaguluhan dito. Civil war aabutin. Kasi hindi yan Hindi yan bababa Hindi bababa kasi bangag yan Kaya tayo delikado. Naniniligado tayo sa bansang China dahil sa kagagapan ni Marcos at sa Amerika. Salamat. Tatanong sir, sabihin, tama lang yung ginagawa nito ng Maisog. Tama ang ginagawa ng Maisog. Tama ang ginagawa ng Alice Marcos.
tama lahat. Kasi sila po pwede manatili sa ating bansa, sa kanyang katungkulan sa presidente ng Pilipinas. Una, itasat lang tayo sa gulo. Nakawawain natin, kukumpahin na lang tayo. Mismo yung kapatid na nagsalita na ang isang bomba nakatulog na sa atin, isang pindot na lang tayo. Mismo si Aimee ang nagsalita. At hindi, kaya dapat lumayos na sila sa mga kanila. Hindi na dapat siya pwede magtagal pa. Lumayos na sila. Bumaba ng matiwasay. At huwag na niyang hintayin, nakakalan ka rin siya ng mamamayang Pilipino. Malabas ng panagayan. Yun ang masasabi. Maraming salamat. Yes, sir. So yan po si Sir, ano nga pangalan mo, sir? Sir? Bert. Si Sir Bert, vlog. Yan po, yung isa po dati sa atin, nung nagkukubo tayo sa Comelec dati, nakaganapan doon, isa po si Sir Bert ang ating na-interview doon, mga kabayan. No? So ngayon, nandito po siya sa may Liwasang Bonifacio para mapakita rin po ng ganap dito. So yan po yung mga sinabi. Shoutout niya pala kay Papa Bin kahit nasa kapila kayo. Shoutout. Sino, sir? Kay Papa Bin. Shoutout sa kanila kay MPH. Shoutout sa inyo ha. Oh. Shoutout sa inyo mga mamon. Oh, yes, yes, sir. Ayan, no. Kami Nakabilang bakod. Ayun. Hindi, biro lang ha, biro lang. Ayun. Kasi minsan, Kilala ni sir ha. Papa Bin sana magtaklaro. Maraming salamat, idol. Salamat, sir. Sana masabi. Ano po sir, panguli na lang sir, ano po sir yung, kumbaga, masabi mo sa ating mga kababayan na nag-aantabay sa mga magiging ganap pa sa ating bansang Pilipinas? Masasabi ko lang sa ating mga kababayan, huwag silang magkulong sa loob ng pamamahay nila. Lumabas tayo sabay-sabay. Isigaw natin na Marcos, bumaba ka na. Huwag ka nang magpatigas dahil hindi mo kaya magserbisyo sa ating bansang Pilipinas. Hindi mo kaya dalhin eh. Ang nagdadala ngayon, ang asawa mo na si Lisa, na kapwa mong pangat, kapwa mong mga malatuma sa anak. Wala kang magagawa. Kawawa kami mga mamamayang Pilipino, lalo na kami mahirap. Umalis ka na ng mapayapa at huwag mo nang hintayin, nakalan ka rin ka namin palabas ng Malacanang at muli ka naming itapon sa ibang bansa. Kasama ako nung araw, nung magpapalaya sa tatay mo. Pero ano nangyari na nung balik ako sa Marcos? Dahil ang sabi mo, bago mag-eleksyon, lilinisin mo ang pangalan nyo. Pero humigit pa. Humigit pang ginawa mo. Linapoy mo kami mga Pilipino. Sa kasalukuyan, naghihirap, patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga kaya, lumayas ka na. Mamamayang Pilipino, pero pag nagalit, may kalalagyan ka. Ano ka lamang, alis ka na lang. Okay po, salamat Sir Bert. Yan po yung naging payag ni Sir Bert dito nga po sa ating pinapakitang ganap sa may Liwasang Bonifacio, mga kabayan.